konting i-refresh, ano? Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte? Oh, eto ang mga Duterte galit sa insertions. Ang mga DDS galit sa insertions. Samantalang, meron pong insertion itong si Pulong. Bakit tahimik kaya yung mga DDS ngayon? Oh. So ito ngayon yung pag-uusapan natin mga pre. Oh. Etong si Trillanes, pakakasuhan si Pulong Duterte sa January na. Oh. So tuloy natin to, mukhang masaya to. Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement niya. Kasi, ang presidente noon, tatay niya. Siya nga yung pinakaano parang binibaby doon na yung ibang kongresista, wala. Siya meron. Diba? At, take note mga pre, 51 billion pa. Kaya ang tanong po ng taong bayan, saan kaya napunta yon? Baka naging 7-Eleven na. At na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Yan po yan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption dyan sa infrastructure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Oh. Sabi nga ng mga, sabi ng mga DDS, bakit ang tagal makulong ng mga magnanakaw na yan? Imbestigahan nyo ng maayos para makulong na. Which is ginagawa naman ng administrasyon, yung best, di ba? Para makasuhan itong mga magnanakaw na to, makulong itong mga magnanakaw na to. Ginagalingan pa ng administrasyon yung investigasyon patungkol dito sa mga magnanakaw na to. Eto ngayon. Kasi sabi nyo, bilisan nyo eh. Galingan nyo, sabi ng mga DDS. Ngayon, ang ginawa, pinatawag itong si Pulong. Pinatawag ng ICI. Hindi po sumipot. Hindi po nagpakita. Ngayon, ang ginawa, nag-request na, magta-travel na lang daw. Yan ang iniimbestigahan si Pulong, gustong imbestigahan. Anong komento nyo dyan, mga DDS? Mga DDS, mga tanga, bobo, inutel. Anong komento nyo, anong reaksyon nyo dyan? Ha? Si Pulong iniimbestigahan, ayaw magpa-imbestiga. Pag ayaw mo magpa-imbestiga, ang tingin sa'yo ng taong bayan, guilty ka. Diba? Guilty ka kung ganun. Kung ayaw mo magpa-imbestiga. Gusto nyo palang makulong magnanakaw. Ayaw magpa-imbestiga ni Pulong eh. Paano makukulong yan? Si Yutman nasaktan. Tapos gano'n na lang. Parang wala na. Parang quits na lang. So anong klaseng investigative body yan? Ngayon, sa kasalukuyan, ako in my private capacity, nagkakandak ako ng investigation against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. Ayan, bago tayo magtuloy-tuloy huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Para naman po maging updated ang lahat sa mga uploads natin. Yung iba hindi pa nag-like. Mag-like na kayo. Kaya ko nga, ginagawa ko nga eh. Pero I'm going out of my way. Wala naman akong mandato. But as a private citizen, I have a right. Pero itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yun. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya nung gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So should we expect you, Senator Sani, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos niyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate? Yes, sa January natin ipa-file ito. So, pinapaspasan na namin ito. Marami kasi ito eh. At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte. Baka mamaya, si Sara Duterte, alam naman natin ang kapal ng mga papel. Mga ebidensya na laban sa kanya. Baka ganun din itong si Pulong. Patay. Magkapatid. Mukhang may kalalagyan. Na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titingnan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip doon sa distrito
ni Pulong Duterte. What do you Yun yung mahiwaga dito. What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or kakampi nila. Okay, nabanggit niyo po unang-una na of course si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Nung na-expose ni Cabral yung 51 billion, nagulat tayo. Biglang namatay si Cabral. Na-expose na eh. Baka alam mo kung hindi lang namatay yun, baka mas marami pa tayong malaman. Pero ang nakakapagtaka, nung na-expose, namatay. Namatay nung na-expose. Bakit kaya ganun? Nakakaduda naman. 'Di ba? Siguro kung hindi na-expose yun, hindi pa mamamatay yun. Na-expose na kasi. Kaya namatay. 'Di ba? Namatay. Pulong, wala ka bang kinalaman dito? Tanong ko lang naman, huwag naman sasama yung pagmumukha mo. Ang tanong ko lang naman, Pulong, ikaw ba'y walang kasalanan dito? Wala ka bang kinalaman dito? Tanong lang po yan ng isang sumusuporta sa katotohanan. Kayo mga pre, yung mga nagko-commenta sa atin dyan, anong reaction nyo dito? Po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records na. Kasi nasa records naman na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yun. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Itong mga nakulong. Less than 1 billion nga itong mga ito eh. Itong isang 51 billion, itong ICI. Hindi man lang sinilip, di ba? Ilan yung naging investigador dyan? Si Magalong. At itong mga investigador na kung sino-sino, yung DPWH, bakit di sila pumupunta doon? Di ba? Opo, ito po bang sinasabing mga rocknetting scam during the Duterte admin, sinisilip nyo rin ho ba ito at iniimbestigahan ninyo on your personal capacity? Yes, kaso inuuna ko itong 51 billion. Okay. At ang sa pagkakaalam ko ay na-file na yan sila ng kaso. At least yung ombudsman, hinahanap na yan. Tapos na-freeze na rin yung assets ni Eric Yap. And by the way, hindi lang si Eric Yap yan. Ang kapartner niya dyan sa mga anomalyang yan ay si Pulong. Kasi alam ng mga taga-kongreso na tao lang ni Pulong, si Eric Yap na ginawang appropriations committee. Kaya yan ang sitwasyon dyan. So, partnership yan. Kumbaga, yan po ang kailangan nating patunayan, yung relationship between Pulong Duterte and Congressman Eric Yap. But as far as I know, and correct me if I'm wrong po, Senator Trillanes, ito pong, nakapag-file na po kayo ng kaso against Senator Bongo and former President Digong Duterte in relation to the billions of pesos of projects that were awarded to the construction company po ng mga kaanak ni Senator Go. Is that correct? Yes, Okay. na-file na natin. Kasi nga hindi gumagalaw itong ICI eh. Ano lang mismo. Ano na pong estado noon, Senator Sunny? I would like to believe na nagsisimula na yung finding phase ng Office of the Ombudsman. Kasi matagal ko nang na-submit yan. Dapat pinapaspasan nila kasi ito napaka-obvious po na itong kaso ni Bongo. Biruin nyo, 7 billion pesos worth of projects ang inaward sa tatay at kapatid niya na maliwanag yan sa ating batas na bawal. Ibay ni Bongo, ano? Kapal talo ng pagmumuka. Isa pa to si Bongo eh. Diba? Kapal-kapal ng pagmumuka. Yung mga Pilipinong mahihirap, papainan niya ng maliit lang na tulong. Maliit lang na tulong habang yung pamilya nila timpayaman. 'Di ba? Tad-tad ng proyekto yung pamilya nila. Tapos, senador siya. Nagsenador ka lang pala para yumaman yung pamilya mo. Alam mo naman bawal yun eh. Paldo-paldo pala ito si Mr. Malasakit eh. Na wala naman talagang malasakit at inuubos lang yung pera ng taong bayan at yung pamilya niya nagpapayaman pa. Paldo! Ito, sabi ni Mr. X, nagdadala ng malas at sakit. Nagdadala ng malas at sakit. Mr. Malasakit. Kaya nga, tama nga naman, malas at sakit. Malasakit. Sabi nga niya, sunugin mo na lang daw yung pera mo. Malay magkaroon ng kontrata sa nasasakupan mong teritoryo. Siya, senador siya at special assistant to the president na buong Pilipinas yung sakop. Tulungan mo, Francis Tuling.
pag-umpugin ko kami ng tatay niyo eh. O ayan, nag-comment ang inutil. Pagtatadyakan ko lang kayo ng tatay mo eh. Bobo ka pala eh. Gusto mo, pagbabatok-batukan ko lang kayo? Ha? Bangag na bangag kasi yung pamilya mo, pati yung tatay mo. Ayun, nagjajakol sa kulungan. Di ba nakulong yung tatay mo? Nila. Hindi pwede kang makakuha ng kontrata within 4th degree of consanguinity and affinity. Nagtitikol sa kulungan, pinaipit yung itlog para makaraos lang. Kaya kung ikaw ay senador, wala ka dapat kontraktor na kapatid at tatay. Ang advice mo sa kanila, kung sila ay may ganyang klaseng trabaho, doon sila sa private sector magtrabaho. Kasi merong conflict. Ito, 200 contracts ang in-award. Ano ba bang kailangan natin pag-isipan dito? Ito yung mga dapat unang nakukulong. Pero, yun ang mahiwaga. Kunyari, nagtatrabaho, no? Pero pahirap pala sa bansa natin. Basura ka talaga, Bongo. Wala ka talagang bilang. Di ba? Tanga-tanga na lang po yung maniniwala dito sa taong ito. Itong Bongo na to. Tanga-tanga na lang talaga. Diba? Daming nauuto eh. Tulungan lang ng pambili ng bigas. Halimbawa, ganito. Si Bongo lalapit. Nagtitinda ka ng isda. Ang sasabihin niya, pakyawon na ako ni. Ibig sabihin, bibilhin niya na lahat. Di binili ngayon ni Bongo, halagang 3,000, binayaran pa. Di hahanga na yung nagbebenta. Bait talaga ng Bongo. Pinakyaw niya yung paninda ko. Tangina, anong mabait dun? Pinakyaw lang yung pamilya mo, paninda mo, mabait na. Di ba pwedeng pakitang tao lang? Kasi nga, politiko. Ako magbenta, Bongo, pakyawin mo paninda ko. Sa 2028, pakyawin mo paninda ko. Kahit pakyawin mo pa paninda ko, putik talaga, di talaga kita ibubuto. Diba? Asa ka pa. Anong ginagawa nito mga ito? No, Senator Sani, nakuha namin itong list ng umano'y DPWH leaks kung saan nakalista as a 2020 proponent sa DPWH budget proposal sa NEP, itong si Congressman Paulo Duterte. Mary Grace, shoutout po ah. The total reached 764 million pesos, which is far from the 51 billion peso insertion allegations. What can you say about this po? Yan kasi yung sa NEP. At ang sinasabi natin dito, yung insertion sa GAB, sa General Appropriations Bill, yung sa House. Okay. Tapos eventually sa BICAM. May proseso po yan eh. Yung mga sinasabi nila ngayong DPWH leaks na yan, yan po yung sa National Expenditure Program. Okay. Requests. Makita nyo, Oo. Anong taon po yan? 2020. Baka 2020. Biruin nyo, doon nagsimula. Pero nung nasa House na, lumobo ng bilyon-bilyon na yan. Kaya nga, kung tinotal mo, 2020 to 2022, doon sa distrito ni Pulong, maliwanag mo naman yun eh. Makukuha natin yan sa DPWH at sa DBM kung magkano ang na-allocate na pondo ng gobyerno sa distrito ni Pulong from 2020 to 2022. Pag tinotal mo yan, 51 billion po. At kinumpirma na nga ni hindi lang ng dokumento, pati mismo si Yusek Cabral. At si Pulong mismo, umamin siya. 49 billion daw. Well, speaking of Yusek Cabral po, kasi syempre pinag-uusapan itong files na hawak ni Congressman Leandro Leviste, and I'm sure you are monitoring this. Ano ho ba ang masasabi nyo dito at ano ba ang silbi nitong listahan na ito? Yan nga po ang sinasabi ko. Yung listahan na yan, guide lang yan. Okay. Pero ang dami mo pang kailangan ng mga dokumento para makabuild ka ng kaso. Ang sinasabi ko, what we have now, yung na-file ko kay Bongo, kumpleto na yung dokumento, mga kontrata ng tatay niya na napirmahan, ng tatay at kapatid niya, nung mayor si Duterte, siya yung executive assistant, nung presidente si Duterte, na siya yung special assistant to the president, hanggang nung senador siya. Maliwanag. Lahat ng yan, kung titingnan natin, lahat ng lakad ni Digong, nandun po si Bongo. Para nang, tingnan nyo sa mga larawan, tingnan nyo. Para siyang photo bomber doon. SP3 RM1, shoutout po Na po yun, na-build na yung case. Ito, ano lang to, insinuation, chismis pa lang yung ginagawa ng big deal ng nito ni Congressman Leviste sa media. Kagat na kagat naman kayo. Ito buo na eh. Itong Kipulong, buo na rin. 51 billion. Saan mo sisiksik yung 51 billion peso sa isang distrito? Yun na lang common sense. Laki Kaya, yun na nga. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan, dalawa na yan, na napaka-obvious na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Well, up to now po, hindi kayo kumbinsido na nagagawa ng ICI ang kanyang trabaho. Right from the get-go, yun ang inaantay ko. Kasi di ba, dapat magsisimula ka. Kailan ba ito nagsimula? Dapat yung investigasyon nila kung kailan ito yung ganitong practice nagsimula. Nagsimula nung panahon ni Duterte. Inamin nila Diskaya, lumago yung kanilang negosyo simula nung late 2016 hanggang
2022. 2017, ito yung daang bilyon yung nakuha nilang mga proyekto. Sino ang nagtalaga sa kanya dyan? Ang Duterte. nag-elevate sa kanya, di ba? Itong Yusek Bernardo na to, na-appoint ito na Yusek nung panahon ni Duterte. Sino nagrekomenda sa kanya dyan? Si Bongo. Di ba? Anong lumalabas? Anong ginawa nitong ICI? Nag-imbestiga sila ngayong Marcos administration lang. Bakit? Di ba? Paano mo ngayon makuha kung saan ito nanggaling? O si Yusek Cabral, buong kabuuan ng Duterte administration, diyan talaga lumawak yung influensya niya. Diyan naging notorious yan. So dapat doon nila sinimulan. Kasi hindi eh. Kung ano na lang, di ba? Mas inuna pa yung mga kaalyado ng Marcos administration. Yun nakakaduda naman yun. Kagaya po ninyo ay marami po tayong katanungan pero aabangan po namin. So, yun po yung video, no? Kayo, anong reaction dito about kay Bongo, about dito kay, dito sa kay Pulong Duterte, no? Sasampahan na ng kaso ngayong January. So, abangan po natin yan, kabang-abang po ito. Ayan. So, anong reaction yung mga pre? Comment down below. Para naman po mabasa natin yung inyong mga komento. At syempre, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan yan at kalimbangin na po yung ating bell button dyan. Ayan ha. Ayan, may TikTok din po tayo, may din po tayo ha. May TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts.